Welcome po sa aking channel. Ang video pong itong ating gagawing reaction video ay inaalay po natin sa ating mga bagong bayani, ang ating mga kababayang OFW. Bago po natin simulan to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng itong reaction video. Ang title po nito, PBBM nagulat sa sinabi ng Saudi Royals. Simulan na po natin to. Let's do this. Sa loob ng maraming taon, o mas tamang sabihin, ilang dekada na, naging tahimik pero matibay na haligi ang mga Pilipino sa likod ng mga makapangyarihang pamilya, industriya at institusyon sa Saudi Arabia. Hindi man palaging nabibigyang pansin, pero sila ang mga kamay na maaasahan, ang mga pusong tapat sa serbisyo. Tama. Pero kamakailan lang, isang pambihirang pahayag ang gumulat hindi lang sa mga Pilipino, kundi pati na rin kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano nga ba ang sinabi ng Saudi Royals na ikinagulat mismo ng ating Pangulo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Tama. Maraming salamat po. Isang opisyal at bukas na pasasalamat ang nagmula mismo sa royal family ng Saudi Arabia. Hindi lang ito karaniwang thank you. Ang kanilang mga salita ay puno ng tunay na paghanga at malalim na pagkilala. Isang uri ng papuri na bihirang marinig mula sa isang konserbatibo at pribadong monarkiya. Kaya naman napaisip ang marami, bakit nga ba ganoon na lang ang tiwala ng mga prinsipe ng Saudi sa mga Pilipino? Sa gitna ng yaman, langis at tradisyon ng Saudi Arabia, sino ang una nilang nilalapitan pagdating sa mga bagay na personal at sensitibo? Hindi ito ang kanilang mga kamag-anak o mga kasosyo sa negosyo. Ang sagot ay ang mga Pilipino. Tama. Tila mahirap paniwalaan, pero ito ay totoo. Sa oras ng kagipitan, sa mga pagkakataong kailangan nila ng tiwala na mas matibay pa sa bakal, ang pinipili nila ay hindi ang pinakamayayaman, kundi ang mga manggagawang Pilipino. Isipin mo, isang bansang malayo, maliit kung ihahambing sa Saudi Arabia, pero nagawang mapasok ang pinakapribadong bahagi ng kanilang lipunan. Hindi ito dahil sa galing lang sa trabaho, hindi rin dahil sa mababang sahod. Ang dahilan ay mas malalim. Nandyan ang malasakit, ang tapat na pag-aalaga, at ang kakayahang magsilbi ng bukal sa kalooban. Yan po ang talagang napakatinding traits, no? Traits ng Pilipino. Napaka taus-puso po ang pag-aalaga ng Pilipino. Ganyan po tayo, no? Kahit po sa ating mga kamag-anak, dun po sa ating mga OFW, yung kanilang mga alaga dun sa mga bansang kung nasan man sila, hindi lang po sa Saudi, talaga pong parang pamilya na po nila kung kanila pong alagaan yun. Ganun po, magmahal at mag-alaga ang mga Pilipino. Kaya sobrang saludo po talaga sa lahat po ng mga kababayan nating OFW na talagang nagsasakripisyo po sa ibang bansa para po maitaguyod lang po ang kanilang pamilya. Kahit po malayo na po sila sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas, ay ginagawa po nila ang lahat para po makapagtaguyod sa kanilang pamilya. Nagtitiis po sila ng hirap sa ibang bansa, inaalagaan po nila ang anak ng iba o ang mga nanay at tatay ng iba sa ibang bansa, na which is ang kanilang mga anak at kanilang mga kamag-anak sa sariling bansa natin ay hindi po nila naaalagaan. Dahil po ganun po ang pagtitiis po nila para lang po makapag-provide sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Kaya sobrang saludo po. Iba po ang hirap na dinadanas po ng mga OFW. Real talk po yan. Maraming kwento ng Pilipinong nurse na nananatili sa tabi ng royal na pasyente kahit tapos na ang duty. May mga yaya na hindi lang basta nagbantay, kundi naging ikalawang ina sa mga batang prinsipe at prinsesa. Yun po, no? Grabe po yung ganung dedikasyon ng ating mga kababayang OFW. Isipin dyan, di ba? Tapos na yung duty mo, tapos na yung oras, pero nagbabantay pa rin sila. At syempre nga po yung sinasabi ko, no? Yung anak na may anak, parang sila na po yung naging magulang o naging ina ng mga batang yon na hindi naman nila kamag-anak. Kumbaga, anak po ng kanilang mga boss sa kanilang lugar na pinuntahan, particularly dyan po sa Saudi Arabia. Ganun po magmahal, no, at mag-alaga ang mga Pilipino. Kaya po gusto po tayo ng mga ibang lahi dahil po nararamdaman po nila yung puso ng pag-aalaga ng Pilipino. Tinuruan silang magsalita, inaliw sa pag-iyak, Tama. at naging sandigan sa paglaki.
May mga driver at chef na naging bahagi ng kanilang pamilya, pumasok sa kanilang tahanan at puso, at kailanman ay hindi sinira ang tiwala. Ang mga Pilipino ay may taglay na likas na katangian na hindi basta makikita sa iba. Tama. Ang tinatawag nating malasakit na isang malalim na uri ng pag-aalaga na walang kapalit. Yun po yun, yung malasakit talaga sa Pilipino, ibang level po yun. Kaya po, talaga pong pinagkakatiwalaan tayo dahil ganun po ang Pilipino. Yung iba po, di ba, pag trabaho, trabaho lang. Pag tapos na nila magtrabaho, aalis na. Ang Pilipino po hindi. Meron pong malasakit. Yun po ang pinakamagandang ng Pilipino pag-uugali. Hindi ito basta trabaho lang, kundi tunay na dedikasyon. Sa kultura ng Saudi kung saan ang tiwala ay sagrado, ang ganitong katapatan ay kayamanang hindi kayang tumbasan ng kahit gaano kalaking halaga. Tama. Hindi ito palaging napapansin ng mundo. Karaniwan, ang nakikita ng mga tao ay ang magagarang sasakyan, ang mga palasyo, at ang marangyang pamumuhay. Pero sa likod ng lahat ng ito, nandoon ang mga Pilipinong tahimik na nagsisilbi, na laging present kahit walang kapalit, at buong pusong nagbibigay ng kanilang oras at lakas. Ayon sa mga ulat, isa sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga Saudi ang mga Pilipino ay dahil sa likas nilang kakayahang makiramdam at umunawa ng sitwasyon. Tama. Hindi ito natuturo sa manual, ito ay natural. Alam ng Pinoy kung kailan tatahimik, kailan magbibigay ng aliw, at kung kailan sapat na ang simpleng presensya. Saka napaka galing makisama ng Pilipino. Kahit anong lahi pa ang iharap mo sa Pilipino, talagang makakasundo ng Pilipino yan. Dahil ganun po ka-friendly at kagaan na pakisamahan ang Pilipino. Isipin nyo sa Saudi, ang dami na po ng mga Saudi na tao doon na nagpipilipino, nagtatagalog. Dahil po sa dami na rin po ng OFW sa mga bansang yan at talagang sa sobrang friendly nga ng Pilipinas o ng Pilipino ay talagang na po nila yung mga salita po natin, pati po yung mga gawin natin. Marami na po mga YouTubers sa mga influencer din po na mga nasa Middle East ay nagtatagalog po. Nakakatuwa po yun. Hindi ito basta-basta nakikita sa iba. Ang ganitong klase ng emosyonal na katalinuhan ay likas sa maraming Pilipino. Tama. At ito ang naging dahilan kung bakit sila pinipili, hindi lang basta bilang manggagawa, kundi bilang bahagi ng pamilya. Tama. Marami sa kanila ay galing pa sa Mindanao, kaya may malalim silang paggalang sa kulturang Islam. Sa pagdating pa lang nila sa Saudi, ay dala na nila ang kaalaman kung paano magpakita ng respeto at dignidad sa mga lokal na kaugalian. Hindi sila dayuhan na pilit lang nakikisama. Sila ay tunay na bahagi ng komunidad. Dahil dito mabilis na lumaganap ang balita. Hindi lang sila magaling, sila ang pinakamagaling. Sa dami ng gustong tumulong sa mga tahanan ng mga Saudi, ang mga Pilipino ang hinahanap-hanap. Lalo na sa mga pamilya ng mga royal o may mataas na katungkulan. Kung may dapat pagkatiwalaan sa pag-aalaga ng bata, sa kalinisan ng bahay, o maging sa mga personal na bagay, Pilipino ang pinipili. Grabe, no? At hindi lang po, hindi lang po sa Saudi po na talagang mas pinipili ang mga Pilipino. Kahit po sa ibang bansa, kahit lalo po sa Amerika, number 1 po ang mga nurses po natin. Ganun po katindi pag-alaga ang ating mga nurses at ating mga caregivers. Kasi po meron po tayong pagpapahalaga at pagmamahal eh. Ganun po ang pagkatao ng Pilipino. Hindi lang po basta nagtrabaho, no? Talaga ma-attach po talaga yung kanilang mga amo sa kanila dahil meron po silang pagmamahal. Hindi lang po sa kanilang trabaho, kundi pati po sa kanilang mga inaalagaan. Kasi na-attach po sila. Kasi isipin nyo, no, kung may anak po sila na naiwan sa Pilipinas, parang doon po nila na ibubuhos sa kanilang mga inaalagaang bata yung pagmamahal na dapat ay pinapakita o pinaparamdam nila sa kanilang mga batang anak sa Pilipinas. Ganun po yun eh. Kasi po, kumbaga nangungulila po ang ating mga OFW sa kanilang mga anak. Which is, malaking sakripisyo po yun. Kaya po sa mga nagbabalak po maging OFW, kailangan po matibay po ang inyong loob bago po nyo subukan na maging OFW. Kasi po hindi po basta-basta po yan. Hindi po biro. Taon po ang bibilangin para bunuin mo yan. Dahil ang kontrata po ng bilang OFW po ay taon ang nilipas. So, iba nga po ay hindi na nila nakagisnan nung kanilang mga pamilya o kanilang mga anak na lumalaki na pala. Marami pong graduation, birthday ang hindi na po nila
naabutan sa kanilang mga anak. Yung iba nga po ay halos hindi na sila kilala ng kanilang mga anak-anak dahil nga po sila po ay nagtatrabaho abroad. Kaya malaking sakripisyo po yan. Kaya saludo po talaga sa lahat ng mga OFW nating kababayan. Pero hindi lang sa bahay nagtatapos ang tiwala. Lumawak ito sa mga ospital, sa mga eroplano, Tama. at sa mga engineering firm. Ang mga nurse, mekaniko, at skilled workers na Pinoy ay pinag-aagawan sa gitnang silangan. Hindi ito tiyamba kundi ito ay dahil sa demand. At habang tumitindi ang tiwala, tumitibay din ang ugnayan ng Pilipinas at Saudi Arabia. Ang Pilipinas ay naging isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng mga manggagawa ng Saudi. At kapalit nito, ang perang ipinapadala ng mga OFW ay naging haligi ng maraming pamilya sa Pilipinas. Pero higit sa salapi, ang relasyong ito ay nakaugat sa tunay na respeto. Dahil kung trabaho lang ang usapan, marami namang ibang lahi ang handang magbanat ng buto. Pero bakit Pilipino? Dahil kung may mahalagang bagay na hinahanap ng mga Saudi sa isang tao, ito ay ang kakayahang magbigay ng malasakit na hindi kayang ilagay sa resume. Sa isang bansa na malayo sa Pilipinas, nagawa pa rin ng mga Pinoy na lumikha ng tahanan na para bang nandoon na rin sila sa sariling bayan. Kasi isipin mo, no, kung ganyan po ang worker mo o yung mag-aalaga sa iyong anak, talaga magiging kampante ka eh. Kasi may puso siya para alagaan ang iyong anak. Diba? Ganun po ang pagtitiwala. Hindi po yung iba na inalagaan na pagtapos na out na, diba? Ang Pilipino po hindi ganyan, may malasakit. Diba? Sinabi nga po kanina, no, natapos na yung shift niya o tapos na yung duty niya, pero hindi pa rin umalis sa tabi ng kanyang inaalagaan. Dahil nga po ganun po ang Pilipino, mayroon pong malasakit sa kanyang kapwa. Siyempre, hindi lahat ay perpekto. May mga hamon at kontrobersya rin sa pagdaan ng panahon. Tama. Pero kahit kailan ay hindi nawala ang tiwala. Kapag ang pinag-uusapan na ay buhay, pamilya, at pamana, sino ang pipiliin mo? Hindi yung pinakamataas ang titulo. Hindi rin yung may pinakamaraming certificate. Ang pipiliin mo ay yung talaga subok na. Sa totoo lang, hindi ito dahil sa mga mamahaling recruitment agency o malalaking programa ng gobyerno. Nakuha ng mga Pilipino ang respeto ng mga Saudi dahil sa ipinapakitang sipag, tiyaga at malasakit sa trabaho. Yun talaga rin, no, yung sipag. Ganyan po ang Pinoy, lalo na po pag nasa abroad tayo. Sobra. Kahit po may mga sakit na yung mga yan, hindi po talaga maganda yung pakiramdam nila. Nagtatrabaho pa rin po yung mga yan. No, yung iba nga po ay talaga pong walang kain-kain. Isipin nyo, walang tulog. Pero talagang hindi po nila pinababayaan ng kanilang mga trabaho. Ganun po ang ating mga kababayang OFW. Simula pa noong dekada 80, hindi na lang basta pinipili ang mga Pilipino bilang manggagawa. Sila na ang naging pamantayan. Tama. Isipin mo, may mga Pilipino na nanatili sa iisang pamilya ng higit 2 dekada. Hindi lang trabaho ang ginagawa nila kundi buong puso nilang inaalagaan ang mga pamilyang kanilang pinagsisilbihan. Tama yon, at tinuturing na po silang kaparte ng pamilya nung kanilang inaalagaan, no? Isipin nyo, 2 dekada. Yung iba nga po 3 dekada na, at yung iba talagang, kumbaga, pamilya na talaga yung touring as in. 'Di ba? Talagang pagka sila po ay nag-retire, kung uuwi na sila ng Pilipinas, talagang umiiyak po talaga yung mga amo nila. Ayaw silang bitawan dahil napamahal na rin po sa kanila yung kanilang mga amo. Dahil po ganun po mag-alaga ang mga OFW nating kababayan. Ganun po magmahal. Hindi lang po bilang amo nila o bilang sila po ay nangangamuhan doon. Talagang ma-attach po talaga yung mga amo nila. Dahil yung pag-aalaga po ng ating mga OFW ay ganun po. Solid po talaga 100%. May isa pang kwento tungkol sa isang prinsipe sa Saudi na nagkasakit. Marami siyang doktor, mga eksperto mula sa iba't ibang bansa. Pero isa lang ang gusto niyang nasa tabi niya, ang kanyang Filipina nurse. Wow. Kahit saan siya magpagamot, dala niya ito. Hindi lang dahil mahusay ito sa trabaho, kundi dahil buo ang tiwala niya rito. Ganoon kalalim ang koneksyon. Hindi ito simpleng employer-employee na relasyon, kundi parang pamilya. Tama. At hindi ito iisang kwento lang. Paulit-ulit itong naririnig sa iba't ibang tahanan ng mga Saudi royals. May batang kasambahay rin noon na nagsimulang magtrabaho sa isang royal family bago pa siya mag-18 anyos. Habang tumatagal ay naging parte na siya ng pamilya. Wow. At nang ikasal ang prinsesang inalagaan niya, may isa lang siyang hiling na isasama ko siya.
Hindi bilang katulong, kundi bilang kapamilya. Hindi ba't nakakabilib? Grabe, no? Nakakilabot po yung mga ganong istorya. No? Doon po natin talaga makikita na ibang klase po talaga magmahal at mag-alaga ang ating mga OFW. Grabe po yun, no? Na talagang hindi sila binibitawan ng kanilang mga amo. Isipin nyo, hindi daw katulong o bilang kasambahay, no, ang ituring sa kanya, kundi pamilya. Nakakilabot po yun, no? At nakaka-proud dahil po ganun po ang feedback, no, ng mga Saudi, no, mga Saudi royals sa ating mga kababayang OFW. Siyempre, hindi lahat ng kwento ay masaya. May mga pagkakataong sobrang hirap ng trabaho. Tama. May gabing umiiyak sa pagod o pangungulila. Hindi rin lahat ng amo ay mabait. Tama. Pero kahit ganon, kapit pa rin. Dahil alam ng mga OFW na hindi lang sarili nila ang nakataya, kundi ang kinabukasan ng pamilya nila sa Pilipinas. Kaya nga po makabagong bayani po ang ating mga OFW. Iba nga po, di ba, umuwi na po nasa kahon na. Alam nyo na po ang ibig sabihin. Talaga pong naaabuso, marami pong ganon, maraming instances sa balita. Naaabuso po, hindi pinapasahod, hindi pinapakain, halos talagang gumapang na sa pagod, no? Pero laban pa rin po ang ating mga kababayang OFW. Kaya sinasabi ko po sa inyo, no, hindi po biro ang isinusuong na hirap ng ating mga kababayang OFW. Kaya dapat lang po talaga natin silang ipagmalaki at saluduhan ang ating mga kababayang OFW. Nakaka-proud po na ang mga kababayan nating OFW ay talaga pong sobrang in demand po sa Saudi. At hindi lang po sa Saudi, sa iba pa po mga bansa. Dahil ganun po katindi mag-alaga ang ating mga kababayan. Kaya kahit anong hirap, nag-a-adjust sila. Tinitiis, kinakaya, patuloy ang laban. Kahit may lungkot, pilit pa rin nilang dinadala ang liwanag sa mga tahanan ng ibang lahi. Ngayon, makikita mo ang mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng Saudi. Nasa ospital, nasa paaralan, nasa opisina, at nasa mga palasyo. Hindi lang bilang staff, kundi bilang pinagkakatiwalaang tao sa mga sensitibong tungkulin. May mga Pinoy na nag-aalaga sa mga matatandang royal, may humahawak ng mga yaman, at may namamahala ng buong departamento. At sa lahat ng ito, isang bagay ang hindi nagbago, ito ay ang kanilang tiwala. Isang buong henerasyon ng mga Saudi ang lumaki na may Pilipino sa tabi nila. Hindi lang nila nakita ang dedikasyon, kundi nararanasan nila ito araw-araw. Kaya naman nang marinig ng Pangulo ang mga papuri mula sa mismong royal family, ay hindi na siya nagulat sa pagmamalaki. Pero napahanga pa rin siya. Hindi na bago sa atin ang marinig na pinupuri ang mga Pilipino sa ibang bansa, pero ibang level na talaga kapag mismong royals na ang nagsasabi nito. Tama, ibang level po yun, no? Mismong royals po ng Saudi ang pumupuri sa ating mga kababayang OFW. Magiging proud ka talaga, lalo po yung Pangulo po natin, napakabait po niyan. Talaga po magiging proud siya. Dahil ganun po, no, ganun katindi ang impact sa mga puso at buhay ng mga royals ng Saudi, ang mga kababayan nating OFW. Ipinagmamalaki natin ang bawat OFW na nagdadala ng galing at puso saan mang sulok sila ng mundo magpunta. Sana'y patuloy nating itaguyod ang magandang imahe ng Pilipino. Ayun lang po, no, grabe po ito, nakakilabot talaga. Para po itong reaction video natin sa mga kababayan nating OFW, unang-una po sa lahat, mag-iingat po kayo dyan sa mga bansang pinuntahan nyo. At talaga pong nakaka-proud po kayo sa ating mga bagong bayaning OFW. Mag-iingat po kayo palagi dyan. Maraming salamat po sa mga nanood po ngayon sa ating reaction video. Huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe. Like this video kung nagustuhan nating reaction video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.